Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today ay the first Gospel. At syempre, patuloy po rin po tayo sa ating Bible Character Edition. So, sa ating teaching, sa ating concept for today na Adam and Eve, the first Gospel. After Adam and Eve sinned, God spoke words of judgment, but He also spoke words of hope. In Genesis chapter 3, verse 15, God promised that a Savior would come from the woman, one who would defeat the parent and undo the work of sin. The first promise of salvation is called the Proto-Evangelion, meaning the first good news. Even while good discipled Adam and Eve for their rebellion, He showed grace by promising a Redeemer. This shows that salvation has always been God's plan. God did not wait for people to fix themselves. He promised Jesus long before Jesus was born at the right time. God kept His promise by spending His Son to save His people. At nakikita natin ito sa Genesis chapter 3 verse 15. Ang sabi dito, maglalagay ako sa inyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa inyong binhi at sa kanyang binhi ito ay nadudulog ng inyong ulo at ikaw ang dudulog sa kanyang sakong. At ngayon po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Magsisimula po tayo sa ating teaching. First teaching, the Messiah will be born to crush the head of Satan. So, sinabi dito na ang Messiah ay may papanganak siya at siya ang duduro sa ulo ni Satan. Sa ating second teaching naman, the Messiah will take back all the nation under Satan's rule. So, kapag napanganak din ang ating Messiah, bukod sa siya ang sisira sa katauhan ni Satan at sa ulo ni Satan, siya rin, aalisin niya rin tayo or kukunin niya tayo sa pangangalaga ni Satan at hindi na magkakasala pa. Sa ating third teaching naman, the Messiah will suffer and die to rescue His people. So, sinabi rin dito na yung Messiah, kapag na ipanganak siya, magsasuffer siya at mamamatay. Pero kapalit lahat ng gagawin niyang pagsasuffer at pagkamatay is yung marirescue ang kanyang mga taong magkakaroon ng panibagong buhay at ng salvation. Dadako tayo ngayon sa ating application. First application, read the Bible with full of hope in the Messiah. So, kailangan every time na nagbabasa tayo ng Bible, dapat palagi tayong naniniwala sa Diyos. Lahat ng paniniwala natin ay nasa Kanya. Sa ating second application naman, reject the false teaching that says Satan is winning. So, dapat i-reject natin sa isip natin or sa ibang mga tao na hindi tayo dapat maniwala sa kanila na ang Diyos ang Satan is nagwawagi sa mundo natin. So, dapat inaalis natin yung katang-isip na yon. Sa ating third application naman, relearn the Bible through the lens of creation, fall, redemption. So, kailangan natututunan din pala natin na sa Bible, nandun yung creation, pagka baba dito ng Diyos, at syempre, yung redemption sa atin. So, dadako tayo ngayon sa ating last part, which is in discussion. Why do we have to reject the teaching that the world is getting worse and worse? Para sa akin kasi hindi natin siya kailangan tignan sa point na yun na yung earth natin is nagiging worse. But then, kailangan natin siyang tignan sa mas mabuting side na kung saan makikita natin na dadating ang Diyos at lahat ng bagay ay maayon sa kanyang gusto. And sa ating alternative question, what have you learned from this devotion? Natutunan ko sa devotion natin ngayon, kung gaano kahalaga lahat ng salita ng Panginoon sa pag-aaral natin at sa paniniwala natin sa Kanya. Lahat ng bagay is kaya niyang gawin para lamang sa ikakabuti ng Kanyang mga anak at
how can you practically apply devotion? So, may apply ko sa sarili ko yung devotion natin yun, sa pamagitan ng mas ah, pag-igihan pa yung pag-aaral ng salita ng Diyos. At syempre, hindi na maniwala sa mga kung ano sinasabi ng ibang tao sa ating Diyos. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.